Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Diyan na tayo sa paksa ng leksyong pag-aaralan natin. Basahin natin ang sabay-sabay. Ang talinghaga tungkol sa nawalang tupa. Ang talinghagang ito ay isinaysay ng Panginoong Hesukristo nang makita niya na nagbulong-bulungan ang mga Fariseo at mga eskriba o ang mga tagapagturo ng kautusan laban sa kanya nang lumapit ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan upang makinig sa kanya. Ano ang naging tuligsa ng mga Fariseo at mga eskriba sa Panginoong Hesukristo? Sinabi nila ang taong ito ay nakikisama o nakikisalo sa mga makasalanan. Pagkatapos noon ay sinalita nga ng Panginoong Kristo ang talinghagang ito tungkol sa nawalang tupa. Bakit ba itinuturing ng mga Hudyo noon na makasalanan ang mga maniningil ng buwis at kanilang kinasusuklaman? Dahil dinadaya nila ang mga tao sa kanilang paniningil ng buwis, naniningil sila o nangungulekta ng higit kaysa nararapat at itinatago ang labis para sa kanilang sarili. Isa pa, nagtatrabaho sila para sa isang mapang-aping gobyerno ng Roma na noon ay nakasasakop sa kanila, kinasusuklaman nila yun. Dahil nga sa mapang-api nilang paraan ng pamamahala. Kaya punta tayo dyan sa talinghagang sinalita ng Panginoong Kristo tungkol sa nawalang tupa. Diyan tayo sa unang bilang. Ano ang isinasaad sa talinghaga ng Panginoong Kristo tungkol sa nawalang tupa? Ito sagot. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ng Panginoong Kristo na gagawin ng may-ari ng mga tupa kung may mawala isa man sa kanyang mga inaalagaan? Ito sagot. Hindi ba iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito ay matagpuan? Kung ganon, ang tunay na tagapag-alaga o ang tunay na pastol o pastor, kung meron siyang 100 tupa at nawala ang isa, ano gagawin niya? Hahanapin niya yung nawala. Hindi siya papayag na 100 yung tupa niya, kulang. Hahanapin niya yung nawala. Yan ang mapagmalasakit na pastor. Mapagmalasakit na tagapag-alaga. Hindi yung minawala na, pinababayaan. At ang katwiran, meron pa naman akong 99. Nangalahati na yung inaalagaan niya, hindi pa rin siya nababahala. Bakit? Pagka ganon, ang isang tagapag-alaga, pagka ganon, ang isang pastol, hindi tunay na pastol yun. Hindi nagmamalasakit yun sa mga tupa o sa kawang ipinagkatiwala sa kanya. Pero yung tunay, yung mabuting pastol, hindi siya papayag na may magkulang doon sa ipinagkatiwalang kawan sa kanya. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang gagawin ng may-ari ng mga tupa kapag natagpuan na ang nawalang tupa? Ito sagot. Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin pauwi. Sa makatuwid, nagagalak ang puso, masaya ang puso ng isang pastor
pagka yung nawalang tupa na inaalagaan niya ay nakita. Ano sabi dito sa talinghaga? Papasanin niya, pauwi, o ibabalik doon sa kawan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Dahil sa kasiyahan o kagalakan ng may-ari ng mga tupa na matagpuan ang nawala niyang tupa, anong gagawin niya kapag naibalik na niya ito sa pastulan o sa kawan? Ito sagot. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sa makatwid, hindi lang siya ang masaya. Nais niya na pati yung kanyang kapitbahay, pati yung mga kaibigan ay makipagsaya sa kanya tungkol doon sa tupang nawala na natagpuan niya at naibalik niya sa pastulan o sa kawan. Ano sabi niya sa mga inanyayahan niya? Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang sinalita ng Panginoong Hesukristo sa mga Fariseo at mga eskriba o mga tagapagturo ng kautusan na tumuligsa sa kanya pagkatapos niyang isaysay sa kanila ang talinghagang ito? Ito ang sagot. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Napansin ninyo ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga tumutulig sa Kanya nang makisalo siya, makisama sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Mga kapatid, ang talinghagang ito ay naghahayag ng pagkamahabagin o pagkamaawain ng Panginoong Hesukristo sa mga makasalanan. Samantalang ang mga Fariseo at mga eskriba o mga tagapagturo ng kautusan ay nasusuklam sa mga makasalanan sapagkat ang paniniwala nila ay nakakahigit sila sa kanila, na sila ay malilinis, samantalang ang iba ay marurumi. Hindi nga nila kinikilala ang kanilang mga pagkakamali. Kaya sa palagay nila ay wala silang dapat pagsisihan o ihingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya nga, nagbulong-bulungan sila, tinuligsa nila ang Panginoong Kristo nang tanggapin niya at makisalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan. Mga kapatid, ang tupa na nawala o nahiwalay sa kanyang pastol o tagapag-alaga ay isang mapanganib na kalagayan. Bakit? Walang mag-aalaga. Walang magmamalasakit doon sa nawalang tupa. Nawala nga kasi doon sa pastulan. Doon sila sumasabsab, doon sila kumakain, doon sila inaalagaan. Nawala. Kaya, yung tunay na nagmamalasakit, hindi papayag na malayo sa paningin niya ang alinman doon sa mga tupang inaalagaan niya. Kaya dapat na mabalik. Bilang mabuting pastol, ang Panginoong Hesukristo ay lubos na nakatalaga o nakalaan ang sarili sa pag-aalaga sa kawan na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sinabi nga niya sa Juan 6:39, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin,
na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman o sino man, kundi ibangon sa huling araw. Sino ba yung mga ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo sa ating panahon? Ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Tayo yung ibang mga tupa niya na nagmula sa malayong silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa. Kaya mahal na mahal ng Panginoong Kristo ang kanyang iglesia. Ang bawat tupa na ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang matubos ito sa parusa na nakaukol sa kasalanan. Nakasulat yan sa Colosas 1:13-14 at Gawa 20:28. Ipinakikita rin sa talinghagang ito ang damdamin ng Panginoon sa isang makasalanang nagsisi. Tinawag ng pastol ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay na sinasabi, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Gayon din, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Totoo na napopoot ang Diyos sa kasalanan at sa mga gumagawa ng kasalanan. Gayunman ay hindi siya kalaban ng makasalanan na nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Yung mga maniningil ng buwis at yung mga makasalanan na nakita noon ng Panginoong Kristo, lumapit sila. Sapagkat nakita nila, sumusunod yung mga tao, nagbabago, yung mga taong tinuturuan niya. Kaya sila man ay lumapit sa Panginoong Kristo. Kahayagang gusto nilang magbago. Gusto nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos mismo ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mga tao para kilalanin ang kasalanan, magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang katunayan, nakasulat sa Isaiah 1:18, sabi ng Diyos, magsiparito kayo ngayon. At tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe o snow. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Napakabait ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kahit na tayo ay nagkasala, nagkamali, pero binigyan tayo ng pagkakataon. Ang katunayan, tinawag tayo sa iglesia. Nasa iglesia yung katubusan. Nasa iglesia yung kapatawaran ng mga kasalanan. Pagka ang tao ay napatawad sa kasalanan, may karapatan na siyang maglingkod at tumawag sa Diyos at maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nga, itong talinghagang ito na sinalita ng Panginoong Kristo pagkakataon para sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan para sila man ay magbalik loob sa Diyos. Kilalanin ang kanilang mga kasalanan. Dangan nga lamang matitigas ang puso ng mga taong ito. Ang katunayan, sila pa nga ang dahilan para ang Panginoong Hesukristo ay magdusa, maghirap, pakuan sa krus, hanggang sa mamatay. Sila yung humiling sa mga Romano noon na patayin, pakuan sa krus, ang ating Panginoong Hesukristo. Palibhasa, matigas ang kanilang puso sa halip na pakinabangan nila yung pagsusugo ng Diyos sa Panginoong Kristo, yung pagpapatawad sa kasalanan at pagtatamo ng kaligtasan, hindi nila pinakinabangan yun. Pero tayong nakaunawa ng
dahilan ng pagsusugo ng Diyos sa Panginoong Kristo ng pagtatatag ng Iglesia ni Kristo, pakamahalin natin ang ating pagka-Iglesia ni Kristo, sundin natin ang lahat ng mga kalooban ng Panginoong Kristo at ng ating Panginoon Diyos, lagi tayong maging karapat-dapat sa kanilang mga biyaya at pagliligtas. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang talinghaga tungkol sa nawalang tupa. Tumayo kayo, mga kapatid, tayo mananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat. Napakabuti mo sa amin. Tinawag mo kami sa iglesia. Bagaman kami hindi karapat-dapat sapagkat nagkasala kami, naging marumi kami sa iyong harapan. Subalit binigyan mo kami ng pagkakataon upang magbalik loob sa iyo. Magkaroon ng karapatang maglingkod at maligtas pagdating ng araw. Salamat sa pagkasangkapan mo sa iyong bugtong na anak para siyang tumubos sa lahat naming mga kasalanan. Hindi namin lilibutin yun. Baka mamahalin namin ang iglesia. Susunod kami sa iyong bugtong na anak upang mapatunayan namin sa iyo, Ama, tunay kaming nagsisisi, nagbabalik loob at nakahandang maglingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa iyong pagmamahal sa banal mong iglesia. Dumadaan man ito sa mabibigat na pagsubok, subalit naaawa ka para ipagmalasakit ang kaluluwa ng mga tunay at nagtatapat na mga lingkod mo. Namamalagi ang linaw ng aming pag-iisip upang patuloy na sumunod sa mga kalooban ng Ama. Dagdagan mo pang aming pananampalataya upang anumang tiisin, pagsubok at mga tukso na nasa aming paligid, makapanindigan kami sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Ama, umaasa kami, ginawad mo sa amin ang iyong mahalang basbas, pinagpala mo ang aming mga anak, ibiniyaya mo sa kani-kanyang sambahayan ang lahat ng mabubuting bagay para patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.